Napansin mo na ba na sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap, ang iyong pera ay tila hindi sapat? Marahil ang problema ay hindi kung ano ang iyong ginagawa, ngunit kung paano mo iniisip ang tungkol sa kayamanan. Maraming tao ang naghahanap ng mga magic formula, mga pangako sa internet o mga tip mula sa mga modernong gurus, habang binabaliwala ang mga sinaunang kawikaan ni Solomon, ang pinakamatalino at pinakamaunlad na tao na nabuhay kailanman. Ang sinaunang payo na ito ay isinulat upang baguhin ang mga buhay, hindi lang financially, but spiritually, emotionally, and in daily decisions. Ngayon, matutuklasan mo ang 30 makapangyarihang kawikaan mula kay Haring Solomon, mga aral na magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na gawain na nagpabago sa buhay ng mga hari, mga ngalakal at mga bisyonaryo sa buong siglo. Ipapakita sa iyo ng video na ito ang nakalimutang karunungan na naghihiwalay sa may utang sa matalino, sa bigo sa maunlad, at sa huli, mauunawaan mo kung bakit maraming nananalangin para sa pera, ngunit patuloy na binabaliwala ang mga prinsipyong tunay na nagdudulot ng kasaganaan. Sinabi ito ni Solomon at ang buhay ng sinumang nakikinig ay nagbabago. Habang ang karamihan sa mga tao ay nangangarap ng mga bahay, kotse at matabang bank account, humiling si Solomon na nagpabago sa lahat. Humingi siya ng karunungan. Hindi siya humingi ng ginto, kapangyarihan o paghihiganti. Humingi siya ng pangunawa upang mamuno ng maayos, kaunawaan sa paghusga ng patas at kalinawan sa paggawa ng mga desisyon. Ito ay nagbubunyag ng isang sinaunang lihim. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa hindi nakikita. Dahil ang karunungan ay ang susi na nagpapalit ng layunin sa probisyon. Bago ang panlabas na yaman, mayroong espiritual na pundasyon. Nalilito ng marami ang tagumpay sa hitsura, ngunit alam ni Solomon na ang kayamanan na walang karunungan ay tulad ng pagtatayo ng bahay sa buhangin. Isang hangin, isang pagkakamali, isang krisis, isang masamang desisyon ay maaaring magpabagsak sa lahat ng ito. Gayunpaman, ang karunungan ay nagtatayo ng matibay na mga haligi. Inihahanda nito ang lupa bago ihasik ang binhi. Ang karunungan ay kung bakit nakikita ng isang tao ang halaga kung saan hindi nakikita ng iba. Yaong mga kumikilos ng matalino ay nagbubukas ng mga pinto na hindi mabubuksan ng pera lamang. Sa mga araw na ito, ang pagmamadali para sa agarang resulta ay nagiging sanhi ng pagkalimot ng marami na humanap ng pangunawa. Gusto nila ng mabilis na kita, ngunit ayaw nilang mag-aral, manalangin o magmuni-muni. Ito ang dahilan kung bakit marami ang yumaman at nawawala ang lahat, o mas masahol pa, mayaman sila sa labas, ngunit walang laman sa loob. Ipinaalala sa atin ni Solomon na ang karunungan ay kayamanan na hindi maaaring nakawin ng sinuman. Lumalaki ito sa paglipas ng panahon, dumami ng tahimik at nagpoprotekta laban sa mga bitag ng kamangmangan. Ang unang prinsipyong ito ay tila simple, ngunit ito ang naghihiwalay sa mga hari, sa mga tagapaglingkod. Bago maghanap ng anumang pakinabang, huminto at tanungin ang iyong sarili, ako ba ay kumikilos ng matalino o nagmamadali lang? Ang itinuturo sa atin ni Solomon dito ay hindi relihiyon. Ito ay isang banal na diskarte para sa isang tunay na buhay. At sa susunod na prinsipyo, mauunawaan natin kung bakit ang kasaganaan na walang direksyon ay maaaring maging pinakamalaking bitag sa modernong panahon. Isipin ang isang tao na nagdarasal araw-araw para sa isang himala sa pananalapi. Ngunit nabubuhay ng walang kontrol, gumagastos ng pabigla-bigla, ng walang pagpaplano, parang humihingi ng ulan at hindi naghahanda ng lupa.
Binabalaan tayo ni Solomon, ang pananampalataya na walang karunungan ay parang hangin na walang layag, ito ay gumagalaw, ngunit walang patutunguhan. Ang kasaganaan ay nangangailangan ng higit pa sa pagnanais, nangangailangan ito ng direksyon. Hindi sapat ang humingi ng kasaganaan. Kailangan mong malaman kung saan ka nito dadalhin. Kung walang layunin, maging ang kayamanan ay nagiging bitag. Sa Kawikaan, iginiit ni Solomon, nakikita ng mabait na tao ang panganib at nagtatago. Ang tanga ay nagmamadali at nagdurusa sa mga kahihinatnan. Nalalapat ito sa bawat desisyon sa pananalapi, mula sa maliliit na pagbili hanggang sa malalaking pamumuhunan. Kung walang malinaw na pananaw, ang anumang pera ay nagiging pabigat. Ang isang pagpapala na hindi pinamamahalaan ay maaaring maging isang sumpa. Ang kasaganaan na walang layunin ay nagbubunga ng basura, at ang basura ay nagbubunga ng pagkabigo. Hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo, kung gaano mo ito pinamamahalaan. Ilang tao ang kilala natin na nagpalaki at nawala ang lahat, o sino ang yumaman, ngunit nawala ang kanilang kapayapaan, kalusugan o pamilya sa proseso. Itinuro sa atin ni Solomon na ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula sa lakas ng braso ng isang tao, ngunit mula sa balanse ng pananampalataya, pangitain at pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit marami ang umuunlad sa panalangin ngunit nabigo sa pagsasagawa. Ang patnubay ay dapat na mula sa Diyos, ngunit ang disiplina ay dapat na mula sa iyo. Kung sa tingin mo ay umiikot ka sa mga pinansyal na bilog, marahil ang problema ay hindi isang kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit isang kakulangan ng layunin. At iyan ang dahilan kung bakit sa susunod na pagtuturo, si Solomon ay dumiretso sa punto. Kung sino ang makakasama mo ang magpapasya kung saan ka pupunta. Maaaring ipakita sa iyo ng susunod na salawikain kung bakit napakaraming nakulong ng hindi namamalayan. Nag-iwan si Solomon ng mapuwersang babala. Sinumang lumalakad na kasama ng marurunong na tao ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay magdaranas ng kapahamakan. Ang katotohanan ito ay umiral sa loob ng maraming siglo at hindi pa rin pinapansin ng marami. Ngayon, sinusundan namin ang mga boses sa aming mga cellphone, sa YouTube, sa Instagram, ngunit hindi namin laging alam kung saan nanggagaling ang payo. Ang isang walang kaalam-alam na puso ay nagiging madaling biktima ng mga walang laman na tagapagturo. At ang presyo? Maaari itong maging mga taon ng pagkabigo. Malinaw ang karunungan ni Solomon. Piliin ang iyong mga tagapayo ng may takot. Ang pakikinig sa isang taong mukhang matagumpay, ngunit nabubuhay ng walang prinsipyo ay parang paglalakad sa kumunoy. Ang hindi magandang ibinigay na payo ay maaaring makadiskaril sa buong buhay. Ang maling pakahulugang salawikain ay maaaring makasira ng tahanan. At ang pinakaseryoso, marami ang sumusunod sa mga makabagong tinig, hindi pinapansin ang walang hanggang tinig ng kasulatan. At kapag nawala ang lupa, tinatanong nila ang kanilang sarili, saan ako nagkamali? Ngayon maraming tao ang sumisigaw ng mabilis na yumaman, magtrabaho ng mas kaunti at kumita ng higit pa, mag-ipon ngayon. Ngunit hindi ito itinuro ni Haring Solomon. Nagsalita siya tungkol sa mga proseso, karangalan, pasensya at mga prinsipyo. Ipinakita niya na ang isang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa ginto at ang katarungan ay mas mabuti kaysa sa mga kayamanan na nakuha ng masama. Siya na nakikinig kay Solomon ay nagtatayo sa ibabaw ng bato. Siya na nakikinig sa mga hangal sa hangin. Ngayon, bago ka magpatuloy, huminto at pagnilayan. Sino ang humubog sa iyong pananaw sa tagumpay? Oras na para i-recalibrate ang iyong kurso. Sapagkat ang susunod na salawikain ay naghahayag ng isa pang tahimik na magnanakaw ng iyong kasaganaan, ang nabubuhay sa sarili mong orasan. Nasayang na oras.
Sumulat si Solomon, kaunting tulog, kaunting idlip, at ang kahirapan ay aabot sa iyo na parang magnanakaw. Ang gusto niyang bigyan tayo ng babala ay ang panahong iyon, ang di nakikitang mapagkukunang ito, ay may mas malaking kapangyarihang bumuo o magwasak kaysa sa pera. Maraming tao ang nagrereklamo tungkol sa kanilang sitwasyon sa pananalapi, ngunit nag-aaksaya sila ng oras araw-araw sa mga distractions, procrastination at digital addiction na nakakaubos ng kanilang enerhiya nang hindi nila namamalayan. Ang oras ay hindi lamang lumilipas ng ilang minuto, ito ay ang iyong buhay na lumilipas. At ang bawat ipinagpaliban na desisyon, ang bawat binabaliwala na gawain, ang bawat natutulog na layunin ay mga binhing hindi itinanim. Naunawaan ni Solomon na ang oras ay isang espiritual na pera. Alam niya na kung paano natin ginagamit ang ating mga oras ay nagpapakita kung ano ang tunay nating pinahahalagahan. At marami ang nagsasabing gusto nilang umunlad, ngunit mamuhay na parang may kawalang hanggan na magsisimula. Sa mundo kung saan ang lahat ay apurahan, ang mahalaga ay nakakasuffocate. Ang kulturang "I'll see later" ay nagbaon ng mga pangarap, bokasyon, at maging mga banal na tungkulin. Ang katotohanan ay malupit ngunit mapagpalaya. Kung hindi mo master ang oras, ikaw ay dalubhasa sa kakapusan. Binabalaan tayo ni Solomon na ang kahirapan ay hindi dumarating na sumisigaw. Kumakapit ito sa iyo nang hindi mo inaasahan bilang resulta ng pagpapabaya sa oras. At yun mismo ang dahilan kung bakit ang susunod na salawikain ay napaka-transformative. Sapagkat hindi lamang tayo tinuturuan ni Solomon na igalang ang oras, kundi pati na rin kung paano pamahalaan ang pera ng matalino upang ito ay magbunga ng pangmatagalang bunga, hindi pag-aaksaya na nagkukunwaring pag-unlad. Para kay Solomon, ang kasaganaan ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, ngunit kung paano mo pinamamahalaan kung ano ang mayroon ka. Sa kanyang mga kawikaan at aral, inihayag niya na ang pangmatagalang kayamanan ay ipinanganak ng intensyon, ipamahagi sa 7, maging sa 8, sapagkat hindi mo alam kung anong kasamaan ang maaaring dumating sa lupain. Sa madaling salita, ang pagbabahagi ng matalino ay isang gawa ng espiritual na proteksyon at paghahanda para sa hindi nakikita. Itinuro ni Solomon na ang pera ay dapat na hatiin sa mga bahagi, isa para sa pang-araw-araw na pangangailangan na may pananagutan, isa para sa paghahasik sa isang bagay na mas malaki, at isa pa para sa paghahanap ng karunungan. Ang triad na ito, probisyon, layunin at kaalaman, ay lumilikha ng matibay na pundasyon para sa anumang paglalakbay sa pananalapi. Marami ang nabigo hindi dahil sa kakulangan ng kita, ngunit dahil sa kakulangan ng istruktura. At ang istruktura ay nagmula sa sinaunang karunungan. Isaalang-alang ang isang modernong halimbawa, isang babae sa kanayunan na si Bahya ang kumikita bilang isang araw na manggagawa, ngunit hinati niya ang bawat sentimo na kanyang kinikita ng may disiplina. 1/3 ay umuwi, 1/3 ay napunta sa isang student savings account at ang iba ay namuhunan siya sa mga libro at lecture. Sa loob ng 2 taon, nagbukas siya ng isang maliit na kumpanya ng paglilinis at ngayon ay nagtatrabaho ng 7 pang kababaihan. Ito ay si Solomon sa pagkilos. Ang tunay na pamamahala ng pera ay nagsisimula bago kumita ng higit pa. Nagsisimula ito sa karangalan, pananaw, at pananampalataya. Dahil kung ikaw ay tapat sa maliit, ikaw ay ilalagay sa pamamahala sa marami, gaya ng itinuturo mismo ng salita. At sa susunod na salawikain, ipinakita sa atin ni Solomon kung paano ang tamang salita sa tamang panahon ay maaaring magbukas ng mga pinto na hindi magagawa ng pera. Isinulat ni Solomon, ang salitang angkop na binigkas ay parang mga mansanas na ginto sa mga lalagyan ng pilak. Alam niya ang kapangyarihan ng bibig, magbukas ng mga pinto o maglak ng mga tadhana.
Sa mundo ng negosyo, relasyon o pananampalataya, ang mga natututong magsalita ng matalino ay mas mabilis na sumusulong kaysa sa mga nagsasalita lamang ng malakas. Sa panahong gustong marinig ng lahat, kakaunti ang nag-aabala makinig bago magsalita. Hindi lamang nasakop ni Solomon ang mga hari sa pamamagitan ng kayamanan, kundi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita. Siya ay tumugon ng mahinahon, gumamit ng mga talinghaga, at nagpahayag ng malalalim na katotohanan sa pagiging simple. Ngayon, marami ang nakakaligtaan ng mga pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasalita ng walang direksyon, habang ang iba ay nagtatayo ng mga imperyo gamit ang ilang mahusay na binibigkas na mga salita. Isaalang-alang ang halimbawa ng isang batang misyonero sa Mexico. Naghahanda siyang humingi ng mga donasyon, ngunit bago magbigay ng mga numero, ibinahagi niya ang isang talata na lubhang nakaantig sa mga negosyanteng naroroon. Hindi na niya kailangang ipilit o hikayatin. Ang karunungan sa kanyang mga salita ay nagpakilos sa espiritu. Ang resulta, nakatanggap siya ng suporta para sa 3 taon ng misyon. May mga pagkakataon na ang isang oo ay nakasalalay sa tamang tono. Sa ibang pagkakataon, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang pananalita. Itinuro sa atin ni Solomon na i-calibrate ang ating pananalita na parang dalisay na ginto. At kapag pinagkadalubhasaan mo ang iyong mga salita, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang mas dakilang mga salita. Ngunit bago itataas ay may higit na pagbabagong aral. Ang pagpapakumbaba ay nauuna sa karangalan. Sa lahat ng mga titulong natanggap ni Solomon, walang mas dakila kaysa sa kanyang panalangin. Ako ay isang bata lamang, hindi ako marunong mamuno. Siya, ang pinakamayaman at pinakamatalinong hari sa kasaysayan, ay nagsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaliitan. Ito ang lihim na nakatago sa mga salawikain. Ang tunay na kadakilaan ay ipinanganak ng kababaang loob. Bagamat ipinagdiriwang ng mundo ang mga naggigiit ng kanilang sarili, pinararangalan ng Biblia ang mga sumusuko. Si Solomon ay itinaas, hindi dahil sa paniniwalang handa siya, ngunit sa pag-amin na kailangan niya ng banal na patnubay. Tumutugon ang langit sa mga nasira, ang Diyos ay yumuyuko upang marinig ang mga yumuyuko. At doon magsisimula ang promosyon. Kapag bumaba ka sa iyong puso, itinaas ka ng Diyos sa kasaysayan. Isaalang-alang ang kwento ni Ana, isang nagbebenta ng tinapay sa Guatemala. Nagtawanan ang lahat sa kanyang kasimplehan at pananampalataya, ngunit nanalangin siya ng may bagbag na puso at naglingkod ng may kagalakan. Pagkalipas ng 10 taon, nagsusuplay ang kanyang brand sa mga supermarket. Palagi niyang sinasabi, hindi ito ang lakas ko, ito ay pabor. Ang pabor na sumusunod sa mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi isang kawalan ng halaga, ito ay isang kamalayan sa pinagmulan. Kapag naunawaan mo na ang lahat ay nagmumula sa Diyos, nagsisimula kang kumilos ng may paggalang at kahusayan. At ang susunod na lihim na ibinunyag ni Solomon ay tiyak na nagpapatibay sa mga dakilang desisyon. Ang pag-unawa ay nagliligtas ng mga buhay at pumipigil sa mga trahedya. Ang isa sa mga pinaka-nakakaapektong kwento ni Solomon ay ang kanyang pagsubok sa pagitan ng 2 ina. Pareho silang inaangkin ng iisang anak, walang mga saksi, walang patunay. At doon ipinahayag ng hari ang isa sa pinakamahalagang kaloob ng banal na karunungan, pagkilala sa puso ng tao. Si Solomon ay hindi ginabayan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng nakatagong layunin. Sa pagmumungkahi na hatiin ng bata, inihayag niya ang nakatagong katotohanan. Mas gugustuhin ng tunay na ina na mawala ang kanyang anak kaysa makita itong mamatay. Ang pag-unawa na ito ay hindi nagmula sa luhika, ngunit mula sa espiritual na koneksyon. Kung ano ang hindi nakikita ng mga mata, inihahayag ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya ng matalino. Sa modernong mundo,
ang parehong prinsipyo ay nalalapat. Gaano karaming mga desisyon ang ginagawa natin batay sa salpok, pagkabalisa o hitsura. Isang struggling entrepreneur sa United States ang nagsiwalat na nailigtas niya ang kanyang kumpanya hindi gamit ang mga spreadsheet, kundi gamit ang isang internal brake. Pagkatapos manalangin para sa direksyon, kinansela niya ang isang partnership na pagkaraan ng mga araw ay napatunayang isang bitag. Ang pag-unawa ay hindi panghuhula. Ito ay perceiving ang invisible. Ito ay ginagabayan ng kapayapaan, hindi pagmamadali. Ito ay nagtitiwala na ang banal na karunungan ay mas tumpak kaysa sa intuwisyon ng tao. At kapag dinala tayo ni Solomon sa ganitong antas ng pangunawa, ipinakita niya sa atin ang susunod na hakbang. Hindi sapat ang pagdarasal, dapat tayong kumilos ng may pananampalataya at diskarte. Maraming tao ang naniniwala na ang pananampalataya ay naghihintay lamang. Ngunit isiniwalat ni Solomon ang isa pang katotohanan. Ang pananampalataya ay may layuning paggalaw. Nagdasal siya, oo, pero nagtayo rin siya. Ang kanyang templo ay hindi lumabas mula sa wala. Nagmula ito sa pagpaplano, pagkilos at kahusayan. Itinuro niya sa atin na ang panalangin ay ang simula, ngunit ang pagkilos ng matalino ang siyang nagdudulot ng katuparan ng banal na plano. Habang pinuri ni Napoleon Hill ang kapangyarihan ng pag-iisip, itinatangi ni Solomon ang kapangyarihan ng puso na nakahanay sa Diyos, na sinusundan ng mga konkretong aksyon. Ibinunyag ng isang magsasaka sa Honduras na pagkatapos manalangin para sa kaunlaran, nagkaroon siya ng ideya na muling itanim ang kanyang pananim gamit ang ibang uri ng binhi. Sinunod niya ang udyok at doble ang inani niya. Marami ang nagnanais ng mga himala ng walang paggalaw. Ngunit pinararangalan ng Diyos ang mga bumangon at masigasig na gumagawa. Ang karunungan sa Biblia ay hindi lamang mapagnilay-nilay, ito ay nakabubuo. Gaya ng sabi ng Kawikaan, ang masipag ay aangat, ang tamad ay magiging alipin. Hindi sumulat si Solomon tungkol sa passive faith, namuhay siya ng aktibong pananampalataya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritualidad at walang laman na pagiging relihiyoso. Iniayon ng panalangin ang iyong paningin sa langit. Iniayon ng aksyon ang iyong buhay sa earth. Hindi na hinintay ni Solomon ang tamang panahon, nilikha niya ito ng may disiplina at focus. At sa pagsunod sa prinsipyong ito, inihayag niya ang susunod. Kung walang espiritual na direksyon, ang lahat ng ambisyon ay nagiging walang laman. Nasa kay Solomon ang lahat, hindi masasabing kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, karunungan na hindi nasusukat. Gayunpaman, sa Ecclesiastes, isinulat niya, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang pariralang ito ay hindi isang kapaitan, ito ay isa sa espiritual na kaliwanagan. Napagtanto niya na walang layunin, ang lahat ng ambisyon ay nagiging isang bilangguan. Posibleng magkaroon ng marami, at pakiramdam pa rin ay nawawala ang lahat. Ilang tao ngayon ang naghahangad ng mga layunin sa pananalapi, nag-iipon ng kayamanan at nabubuhay ng pagod, walang laman at hindi nakakonekta sa kanilang sariling kaluluwa. Itinuro ni Solomon ang pagkakamali. Ang kasaganaan na walang layunin ay parang paghahabol sa hangin. Ang pera lamang ay hindi magiging sapat, ngunit kapag ito ay inilagay sa trabaho sa pagtupad sa isang tungkulin, ang lahat ay nagbabago. Ikinuwento ng isang negosyanteng Guatemalan kung paano, pagkatapos yumaman, nadama niya ang pagkawala. Muli lamang siyang nakahanap ng kahulugan nang gamitin niya ang kanyang kumpanya para sanayin ang mga kabataang mahihirap sa teknolohiya. Mula noon, nagkaroon ng bagong ritmo ang kanyang buhay dahil ang layunin ay nagpapalaya at ang kawalan ng laman ay nakakulong kahit na ang pinakamatagumpay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang naipon mo, ngunit sa epekto na ginagawa mo. Hindi tayo tinatawag ni Solomon na talikuran ang mga ari-arian, ngunit ihanay ang mga ito sa langit.
Kung ang kayamanan ay hindi konektado sa serbisyo, pag-ibig at kawalang hanggan, ito ay magiging isang pasanin, hindi isang regalo. At ito ay naghahanda sa atin para sa huling aralin. Alam ni Solomon na ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang gintong naipon sa templo, kundi ang karunungan na iniwan niya sa mga anak ni Israel at sa buong mundo sa loob ng milenya. Mga kawikaan, Ecclesiastes, awit ng mga awit, ito ay hindi lamang mga sagradong teksto. Bahagi sila ng espiritual at pinansyal na pamana na nagbabago ng mga henerasyon hanggang ngayon. Bagamat marami ang nabubuhay upang iwanan ng mga bahay, sasakyan o bank account, itinuro sa atin ni Solomon na ang tunay na pamana ay yaong hindi maaalis ng panahon. Ito ang humuhubog sa isip, pagkatao at puso ng mga susunod. Ito ang halimbawang isinasabuhay, ang pananampalatayang isinagawa, ang karunungan na inihasik ng may layunin. Nakilala ko ang isang lalaki sa kanayunan ng Colombia na namumuhay ng walang kahirap-hirap, ngunit gabi-gabi ay nagbabasa siya ng mga kawikaan kasama ang kanyang mga apo. Makalipas ang ilang taon, isa sa kanila ay naging hukom, isa pang negosyante, isa pastor. Sabi nila, hindi mayaman ng lolo namin, pero binigyan niya kami ng mapa ng karunungan na gumabay sa aming buhay. Ito ay legacy, isang beacon na nagniningning kahit na wala na tayo. Naunawaan ni Solomon, wala kaming kukunin mula rito, ngunit maaari nating iwanan ang lahat kung ang ating itinanim ay walang hanggan. Ang bawat aksyon na gagawin mo ngayon ay pagsulat ng kabanata na babasahin ng iyong mga anak at apo. Ang tunay na mana ay hindi kung ano ang ibinibigay sa isang kalooban, ngunit kung ano ang itinanim sa puso. Kung naabot mo na ito ay dahil mayroong isang pagtawag sa loob mo. Si Solomon ay hindi lamang nagsasalita sa kanyang henerasyon. Nagsasalita siya sa mga hinaharap na panahon. At marahil sa iyo ngayon, sa mismong sandaling ito, ang bawat salawikain ay parang buto. Namumunga lamang ito kapag nakatagpo ng matabang lupa. At ang lupang iyon, ang desisyon mo na ilapat ito, hindi sapat na humanga sa karunungan ni Solomon. Dapat tayong kumilos dito. Ibahin ang 30 salawikain na ito sa mga tunay na desisyon. Pagnilayan, ano ang pagbabago nito sa aking gawain, sa aking trabaho, sa aking paraan ng pakikitungo sa pera, oras at mga relasyon? Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos kapag may kahandaan at aktibong pananampalataya. Kaya isulat sa mga komento, ngayon pinipili ko ang karunungan. Ibahagi ang salawikain na higit na nakaantig sa iyong puso. Gayon din, iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin. Dahil dito hindi lang pananalapi ang pinag-uusapan natin ang espiritual na pagbabago. At ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang ng pananampalataya. Ito na ang oras mo, hindi para makinig pa, ngunit mamuhay ng iba. Hindi matalino si Solomon dahil may mga sagot siya. Matalino siya dahil pinili niyang maghanap ng karunungan araw-araw. Gawin din, mag-apply, magturo, magbahagi. Dahil ganyan ang pamumuhay ng mga hari. May layunin, may pananampalataya, may karunungan. Nakatanggap ka na ng 30 gintong buto. 30 makapangyarihang kawikaan mula kay Haring Solomon na hindi lamang isinulat upang palamutihan ang isang sinaunang aklat, ngunit upang baguhin ang mga tadhana. Ngayon, ang tanong ay nananatili. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang? O magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Nabubuhay ka ba para mag-ipon o mag-iwan ng legacy? Pag-isipan ito, gaano karaming mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw? Walang karunungan? Gaano ka kadalas gumawa ng mga desisyon sa pananalapi nang hindi kumukonsulta sa salita? Ilang pagkakataon na ba ang napalampas mo sa pamamagitan ng pagmamadali, nang walang pag-unawa? Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga desisyon? Makakakita ba siya ng isang alipin na humahabol sa hangin o isang anak
na nakarinig ng tinig ng Diyos. Ang tunay na kasaganaan ay wala sa balanse sa bangko, ngunit sa kalinawan ng layunin. Wala ito sa akumulasyon, ngunit sa kapayapaang nararamdaman mo kapag natutulog ka sa gabi. At ang kapayapaang ito ay dumarating lamang kapag namumuhay ka nang naaayon sa walang hanggang mga prinsipyo, yaong iniwan ni Solomon bilang mana para sa iyo. Bago ka umalis, kung nakausap ka ng video na ito, kung isang kawikaan lamang ni Solomon ang gumising sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng karunungan na ito. Marahil ikaw ang instrumento para baguhin ang buhay ngayon.